Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog mga kawayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Welcome sa mga nanonood dito sa ating talakayan sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa YouTube channel na ito, subscribe na po kayo. Papanood rin niyo po ito sa sa Informador Meta or Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. O mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin ito. Si Kiko Pangilinan, si Senador Kiko, pumunta ng Naga City. Talagang personal na kinausap si Mayor Leni Robredo, dating Vice President. Masaya yung kanilang pagkikita. Pinost mismo yan ni Senador Kiko. Pinost niya na nagkita sila ni Mayor Leni Robredo. Sila, masaya, nag-usap. Hindi naman dinitalye ni Senador Kiko Pangilinan ng napag-usapan. Pero sabi niya doon sa post niya o sa balita, pinag-usapan nila ang mga nangyayari sa national politics. Sinabi mong national politics, di syempre, hindi tungkol sa Naga City yan. Tungkol yan sa pwedeng plano ni Leni Robredo. Ano ba talagang plano niya? Kasi ano yun marami na kasing mga leaders ng oposisyon ang nagrereklamo nagsasabi na wag na natin ulitin yung 2022. Yung 2022, si dating Vice President Leni Robredo nag-decide noon na tatakbong presidente 2021 na, October. Ilang araw na lang bago ang filing ng certificates of candidacies. Kaya ang eleksyon ay 2022. Tapos October ang filing. Nag-decide din si Leni noon, October din. Kaya kapos talaga sa panahon. Sabi nga ni dating Senador Sani Trillanes, hindi na dapat maulit yun. Hindi na dapat mangyari yung nangyari noon. Kaya itong pagkakataong ito, dapat talagang mahaba ang paghahanda ng oposisyon. Actually, kapos na nga Tapos na nga. Pero ngayong 26, pwede pang mahabol. Pero ang dapat na munang malaman, ba si Leni Robredo? Yun. Ngayon, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, nagsalita na daw si Leni na hindi natatakbo. Pero gustong masiguro yan ng oposisyon. Kaya siguro pinakiusapan na ang kanyang running mate na ngayon ay senador, si Kiko Pangilinan, nakausapin si Leni. Sigurado, tinanong yan ni Kiko Pangilinan, anong plano? Kaya lang, hindi naman nila linabas pa. Pero at least, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Ang importante kasi ngayon, ang gusto ng oposisyon, ng mga leaders ng oposisyon, magdesisyon ng maaga. Hindi tulad nung panahon ng 2022, 2021 nag-decide si Leni, October pa. So ngayon, hindi pwede na sa 28 ang elections, 2027 din magre-decide si Leni. Dapat ngayon. Ngayong 2026. Para malaman kung hindi si Leni tatakbo, sino? Si Mamba, si Risa? Yan yung kaya siguro yung pagpunta ni Senador Kiko Pangilinan, inatasan siya ng oposisyon na kausapin na si Leni. Hindi naman siyempre yan sasabihin na yun yung sadya. Hindi naman siyempre yan sasabihin kung ano na pag-usapan. Pero at least sigurado may development yan. Malalaman yan at makikita natin yan. Sa ngayon kasi, ang tanggapin natin ng katotohanan, marami pa rin sa mga nasa oposisyon, kakampings, dilawan, na gusto nila si Leni ang tumakbo. Si Leni pa raw ang pambato ng oposisyon. Ngayon, kung hindi naman daw tatakbo si Leni Robredo, dalawang pinagpipilian. Si Bam or si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, nagsabi naman na kung hindi tatakbo si Leni, tatakbo siya. Kung tatakbo si Leni, pwede siyang mag-vice. Handa siya. Yun naman ang pagkakaiba kay Senadora Risa. Handa siya. Pero yun na nga, para mapagdesisyonan yan, si Leni muna ang kailangang tanungin. Anong plano niya talaga? Sinabi ni dating Senador Sani Trillanes, nagsabi na daw si Leni na hindi natatakbo. Pero kasi yun sabi ng isang media. Hindi naman for official na nagsabi si Leni. Kaya kailangan nga talaga siyang tanungin. So siguro yun na yung sadya ni Senador Kiko pagpunta niya ng Naga. Nag-post ng picture May pinost na picture. Hindi sinabi kung pero ang sabi doon sa caption, pinag-usapan ang national politics. Alam na natin yan. Pag national politics, alam na natin yan. Kasi, matapos magdesisyon ng oposisyon kung sino ang pambato,
Sino ang patatakbuhin presidente? Si Leni ba? Si Bam? Si Risa? Saka ngayon diyan makikipag-usap sa point ni sibiling makaalyansa. Ang gusto ni Trillanes makipag-alyansa sa administration eh. Oh, pero ang tanong ng administration ba diyan, sino ba ang gusto ng oposisyon? Kaya dapat ma-resolve muna sa level ng oposisyon. Sino ang pambato? Kaya nga tama lang 'yon. Tama lang na kinausap na si Leni Robredo. At kapag nadesisyonan na yan ng oposisyon, yung mga pwersa ng oposisyon magsimula ng maghanda. Kasi mabigat ang laban ng 2028. Ang Duterte, si Sara, nag-iikot na, naghahanda na. Ang kanyang makinarya, naghahanda na rin. So ang oposisyon dapat maghanda na rin. Ah, dapat ipakilala na rin yung ipanlalaban ng oposisyon. Yan yung dapat hindi manalo si Sara sa 2028. So hindi na dapat makabalik ang Duterte. Kaya dapat ang oposisyon ay magdesisyon ng maaga, magpalakas. Hmm? Kung makikipag-alyansa sa administration, dapat mag-usap na. Anong usapan? O, sinong vice president? Anong mangyayari? O, yan. Kailangan pag-usapan na yan. At kailangan mahaba-habang paghahanda. Kaya tama lang yun. Pinuntahan na ni Senador Kiko para kausapin. Sana, mayroon ng desisyon si Leni. Ano ba talaga? Para hindi na matulad yung nangyari noong 2022 eh. Yun yung laging binabanggit ni Trillanes eh. Yung lesson ng 2022, wag na. Maaga pa mag-decide na kung tatakbo talaga. Yan. Anyway, mukha namang na-accomplish yung mission ni Senador Kiko. Hindi lang pinapaalam, hindi lang binabalita. Pero sigurado may napag-usapan sila. Ha? O. Ayan. So yan mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Abangan na lang natin. Tayo rin, may mga pakikipag-usap din tayo sa Akbayan, sa grupo nila Ronald Llamas, may mga pakikipag-usap din tayo sa Magdalo, kina dating Senador Sani Trillanes. Kasi yung bunyog, kailangan ding maging aktibo diyan sa alyansang binubuo na 'yan. Kasi ang bunyog mangangampanya rin ng todo na wag manalo si Sara sa 2028. Ang bunyog ay sasama sa alyansa para labanan ang pagbabalik ng Duterte. Hindi dapat mangyari 'yan. Kaya anuman ang mapagkaisa ng oposisyon, ang bunyog ay sasama. Kung anong at mayroon na ngayong mga usap-usapan na ginagawa ang bunyog sa iba pang mga grupo. Kung ano man ang na yan, abangan nyo lang lagi dito sa mga vlogs ko. Subaybayan nyo ang mga kaganapan at mga pangyari. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.